Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta naman po kayo sa Banateros, Banateras Worldwide? Shoutout po sa inyo. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli po. Wag po kakalimutan na sana doon sa mga hindi pa po subscriber sa channel na ito ni Coach Oli ay mag-subscribe po kayo. Paki-check nyo kung kayo po ba ay nakasubscribe na po. Nang sa ganon, hit nyo din yung notification bell. Nang sa ganon, pag ako ay may nilabas na video, sana masuportahan ninyo. I-inform po kayo ni YouTube na ako ay may bagong vlog. And sa pagpasok nyo pa lang, sana pakiusapan ko din kayo. I-like nyo yung video na ito. Ha? Like nyo agad dahil napaka-importante yan sa pagpapakalat ni YouTube. Okay? Ito po ang ating magiging topic for today. PRRD, itinuturo na kasabwat sa mga nawawalang sabungero. Di umano. Pangalawa, politikong nasa likod ng online sugal. Mga politikong nasa likod ng mga nawawalang sabungero. Yan po ang pag-uusapan natin. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, simulan po natin dito. Itinuturo si PRRD na. Ilang beses nang nakausap ni Justice Secretary Boying Remulla ang whistleblower sa mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa programang On Point, sinabi ni Remulla na kumbinsido siya sa mga pahayag ni Totoy. Ito una, kumbinsido si Boying Remulla. Tandaan niyo po yan. Ang mahirap talaga rito, lawyer up yung mga suspect. They have all the money in the world. They're paying the best lawyers. That is itself increases the challenge. But it does not in any way detract us from our task of proving our case that this happened because of these suspects. Ayon pa sa kalihim, isang USB ang sinurrender ng whistleblower para patotohanan ang kanyang salaysay. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Marami. Posible anyang umabot pa sa 30 pulis ang dawit sa kontrobersyal na kaso na maaaring may kinalaman din sa iligal na droga. They were involved in the drug war, and they were also involved in the silencing of these people. Binigyang diin. Ayan, ito. Hanggang dyan po muna, no? Ang sinasabi dito ni Boying Remulla, ito po ay may connection sa drug war ni Tatay Digong. Ito doon sa mga nakakapanood po sa akin o nakakapanood sa programa ng Banateros diyan sa SMNI. Paalala ko lang po, Monday to Friday po kami sa SMNI, 8 p.m. po. Okay? Nung unang putok nitong missing sabungero, ang komentaryo ko, tinanong kasi ako, anong sa tingin mo, Coach Oli? Anong stand mo dito sa na mga nawawalang sabungero? Sa SMNI po, ito sagot ko. Una, duda ko dyan. Bakit bigla-bigla na lang lumutang ito? Una. Pangalawa, basta talaga involved etong mama na ito, na si Boying Remulla, duda na ako. Kasi itong mama na ito, maraming sinabi to na kesyo hindi raw niya papapasukin ng ICC at kung sila ay magpupumilit pumasok dito sa Pilipinas ay huhulihin sila. Pero according to Amy Marcos, siya mismo ang nagpahuli kay Tatay Digong. Hindi yung ICC ang hinuli. Si Tatay Digong ang hinuli at di umano. Ang sabi nila, eto pa ang kumidnap kay Tatay Digong dinala sa dahig.
Kaya ako duda ako dito. This is also the person na sinabi, mahuhuli na si Bantag, hanggang ngayon wala. Mahuhuli na si Tebes, pauuwiin. Ang tagal. 'Di ba? Sa madaling salita, sablay ito talaga. Pag ito nagsalita, duda na ako. Huwag kang magagalit sa akin, Boying. Kasi karapatan ko. Bilang mamamayan, isang vlogger, isang anchor ng SMNI, magbigay ng aking opinion. And in my opinion, pag ito talaga nagsalita, nakakaduda. Kaya anong sinabi ko? Hindi muna ako magbibigay ng komentaryo. Kasi naniniwala ako ang gagawing dulo nito, kasalanan na naman ni Tatay Digong. Ano sabi nila? Kasalanan na naman ni Tatay Digong? Hindi naman siguro. Nawawalang sabungero. Bakit naman si Tatay Digong na naman ang may kasalanan? Ewan ko, sabi ko, opinion ko yan. Pero sa tingin ko, tuwing lalabas itong mama na ito, sablay. Tuwing lalabas itong mama na ito na i-connect kay PRRD. Kaya sabi ko, talaga, doon pa, paglabas pa lang nito, wala po akong kinakampihan. Ayaw ko any form of gambling. Ayaw ko. Kung sino man ang may kasalanan dyan, ang maghuhusga, korte, hindi ako. Ang punto ko lang, sabi ko na nga ba eh. Tingnan mo, hindi niya dinediretso si Atong Ang. Hindi ko alam kung takot siya kay Atong Ang or whatever. Hindi niya pinipitik. Ang idinidikit niya ngayon, PRRD. Konektado na naman sa drug war. Sabi ko na eh. Nung una, seemingly, ang layo naman. Nakakulong na si PRRD ron. At saka ang layo naman. Nawawalang sa bungero si PRRD. Ay ano? Kinokonek na naman. Ganyan po katindi tong mga to. Niya, walang sino mang nais gipitin dito. Sa gitna ng lumalalim Tingnan mo, walang nais gipitin? O, tingnan nyo sasabihin. na investigasyon sa kaso at sinasabing pagkakasangkot ng ilang miyembro ng hudikatura dito, nakausap na ni Remulla si Supreme Court Chief Justice Alexander Quezmundo. I sent a digital file to a justice who brought it to the Chief Justice. We will talk around, maybe we can talk around next week. Baka pwede kami mag-usap next week. Pero so far, I just keeping Hindi ko maintindihan bakit kailangan mag-usap. Anong kailangan pag-usapan? Ito'y dapat, di ba dapat sinasampahan ng kaso? Hindi yung pupunta ka sa TV, papa-interview ka sa media, tapos pipitik ka patungkol sa Duterte. Yeah. Again, another trial by publicity. Talagang, ang punot dulo nitong mga ito, sabi ko nga eh, anong purpose? Bakit lumabas agad? Ay bakit bigla-bigla na lang naging, matagal na yan eh. Okay sa akin imbestigahan yan, pero bakit bigla ngayon? Ito lumalabas na oh. Ikukunik kay PRRD. Nakikita nyo na yung motibo? updated about it. Hinggil naman sa posible umanong pinagtapunan ng mga labi ng pinatay na mga sabungero sa isang palaisdaan sa Taal Lake, pinaliwanag ni Remulla na kailangan munang matiyak na magiging maayos ang anumang isasagawang pagsisi doon. And you're talking about a lake that is 360 to 500 30 feet deep. Kaya it's a massive effort. Ito yung sinasabi na 300 to 500 deep. Ang tagal lang ibinaon dyan, at tagal lang tinapon dyan. Paano mo pa makikita yun? Kasi, syempre, walang katawan, wala silang kaso. No? And, hindi ko sila pinagbibintangan na ito'y posibleng maging tanim katawan na naman. But remember, nangyari na yan sa Bucor, may nakita silang buto.
Inimbestigahan, bakit may buto. Gusto nilang kalkalin yung mga septic tank ng Bucor. Naalala nyo yun? Yung panahon ni Bantag? Yan ang sinisigaw na ito. Katagal-tagalan, siguro maiipit sila, binanatan kaliwat kanan si Bantag, siniraan na sa press release, sa press con nila, nasira ng imahe ni Bantag, yung pala yung buto na yun, buto ng manok. This is the same person na involved sa ganito. Baka mamaya may makita kayong buto dyan. Sabihin nyo, yun yung buto ng mga sabungero. Ang tagal na nun. Yung possibility ng makita nila sa ganyang kalalim. Even siya nagsasabi, ang lalim, Hindi lang yun. Baka mamaya buto na naman ng kung ano yan. Baka mamaya may nalaglag na leon dyan. O may nagtapon ng Jollibee. Alam nyo naman, sa paligid niyan, Tagaytay, baka may nagtapon ng Jollibee. Buto na naman ng manok yun. Kung ano na namang makita ninyo. Hindi kasi pwedeng hula-hula ang ebidensya eh. Tapos pupunta kayo sa media. Tapos sasabihin nyo. Tapos wala na yung kwento. Nasira na yung tao. Napitik na si PRRD. that we will undertake here. Desidido ang Justice Secretary na isulong ang kaso kahit na maaprubahan pa ang kanyang hangad na maitalaga bilang ombudsman. Hindi maiiwan yan. I think that the job of the ombudsman is not incompatible with seeing justice to be done in this. Ako sa akin, ito lang. Ulitin ko ha. Ito stand ko rito. Okay sa akin, iniimbestigahan yan. Pero sana, yung totoong motibo. Yun lang yun. Abogado ka. Huwag yung haka-haka dito, haka-haka doon. Tapos sasabihin nyo sa media. Yan ba ang gobyerno ni Marcos? Case, I can still, I think, be involved in the case one way or the other. And it will just maybe strengthen the cards of the DOJ for this purpose. At kasabay ng pagbibigay linaw sa kaso ang patuloy na pag-asa ng mga pamilya ng mga biktima na makamit nila ang hustisya. Next topic po tayo. Nako. Ito to matindi to. Ha? Sasama ang loob ng mga mukhang pera dito sa gagawing panukalang batas na ito. Goodbye, online sugal. Yan ang sinusulong ngayon ng ilang senador. Meron din silang panawagan sa mga artistang nag-endorso ng online gambling. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Ipat ko naman set malas. Scatter o online sugal ang breakfast ni Rodel na noong 2022 pa ay lulong na. Nakakasin ako mga 200, mga 300. May time naman po na panalo, may time din po na talo talaga. Pero mas madalas talaga talo. Nagsusugal kahit walang trabaho. Pati ang kanyang cellphone ibinenta niya para lang may pantaya. Hindi nag-iisa si Rodel. Naubos din sa scatter ang lahat ng ipon ni Dondon sa pag-OFW niya. Napabayaan pati trabaho, kaya balik Pinas siya ngayon. Ito po ang problema dito, no? Hindi ko maintindihan. Pilit nilang pinatay ang Pogo. Nagtayo naman sila. Gagalit sila sa online sabong. Ngayon, is scatter naman ngayon. Alam nyo, ako ay against ako. No? Kung tatanungin nyo ako anong stand ko rito, natutuwa ako dahil iniimbestigahan nyo itong mga anomalya sa sugal. Pero, baka mamaya, baka lang. Ha? Kasi ito naman ay hindi lang ngayon nangyayari. Dati na po itong galaw sa Pilipinas.
kunwari sila ay concerned sa drugs, halimbawa, yung pala, pinapatay lang yung kompetensya na kalaban sa droga. Para lang yung isang sindikato, sila ang makapagbenta ng droga. Kaya nga ako'y nadududa, bakit ang daming nahuhuling droga pero walang drug lord na nahuhuli? Ni walang nahuhuling katauhan. Same thing sa sugal na ito. Para sa akin, any form ng sugal, walang lugar sa kahit sino mang tao. Lalong-lalo na sa bansang katulad nating mahirap. Pinatay ang pogo. Binibigyan ng isyu ang isabong. Ito namang scatter. Sana naman, hindi nyo lang pinapatay ang competition. Para yung malakas sa gobyerno at kumikita sa scatter, sila naman ang kumita. Kasi nililipat nyo lang eh. Parang sinasabi nyo, bawal ang Marlboro. Pero pwede ang Philip. Bawal ang cocaine, pero pwede ang marijuana. Kasi ibang supplier ng marijuana. Parang ganun lumalabas eh. Bawal ang pogo. Pero sa katunayan na nagsusugal ng pogo ay mga dayuhan. Binus ang economy natin. But still, para sa akin, any form of sugal, mali. Tapos ngayon, scatter. Kita nyo ano yung pinakita kanina? Walang trabaho, nagsusugal. Nakaipon, iniwan ng pamilya sa Pilipinas at nag-OFW. Pag-uwi dito, yung pinag-ipunan bilang OFW, inubos. Dahil saan? Sa scatter. Mahirap na nga na bansa tayo. Lulong na ang bansa natin sa droga ngayon. Lululong pa tayo sa sugal. Saan pupunta ang bansang Pilipinas? Tatandaan po natin, marami nang walang trabaho. Kung pati ba naman yung walang trabaho at yung iilang may trabaho, malululong pa sa sugal. Saan pupunta ang ekonomiya natin? And that is very dangerous. Drug addiction combined with gambling sa mahirap na bansa, magnanakaw yan, magkakarnap yan, maggagahasa yan, para masuplayan nila yung kanilang pangangailangan doon sa kanilang addiction. This is very dangerous. Kaya ngayon isa, di ba, OFW, hindi na nakapagtrabaho. Alam mo, isa sa kasiraan sa trabaho, ito alam to ng mga kalalakihan. Distraction. Pag distracted ka na, hindi ka makapagtrabaho ng consistent. Pag hindi ka nakapagtrabaho ng consistent, may problema ka na. Kaya delikado tong scatter kasi nasa cellphone mo. Mas delikado to sa sabong. Kasi anytime, tingin ka lang pwede ka magsugal. Ano ba naman nangyayari dito sa Pilipinas? Wala na bang puso talaga ang mga politiko natin? Bakit tayo magpapakulo? Kayo mga artista, binigyan kayo ng Diyos ng blessing. Gamitin nyo sa tama. Kayo mga vloggers, binigay lang ng Diyos sa inyo ang tagumpay ninyo. Ang ipopromote nyo pa, sugal, na nakakasira ng buhay, na nakakasira ng pamilya. Gamitin nyo naman sa kabutihan yung ibinigay sa inyo ng Diyos. Sisirain tayo ng sugal na yan, pambihira kayo. Ang 20,000 pesos naman ng jeepney driver na si Jerry, naging bato pa, kakascatter. Lahat sila nagsisisi na ngayon. Kaya naman pabor silang ipagbawal ang online gambling sa Pilipinas. Saktong naghain ng panukala si Senador Mig Zubiri para ipaban ang online sugal.
Si Senator JB Ejercito naman naniniwalang mas masahol pa sa Pogo ang online sugal. I agree. Diyan lang ako nag-agree kay Subiri ha. Sabi ko nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. I agree with Subiri. Agree din ako dito kay Ejercito. Mas masahol to sa Pogo. Itigil na po natin yung online sugal. Any form. Any form po. Mahirap na nga tayo. Wala na nga makain ng karamihan ng mga Pilipino. Kayong mga senador, magsalita kayo. Kayo ang nandiyan dyan. Kayo ang nilagay ng Diyos dyan para magsalita. Dapat pinagtatanggol nyo yung mga taong hindi kaya ipagtanggol ang sarili. Itong mga tatay na nalulung sa sugal, wala na nga yung papakain sa pamilya. Isusugal pa. Sira ang pamilya dyan. Dapat daw mas higpitan ang regulasyon. Dapat huwag nang gamitin ang mga e-wallet sa mga online sugal dahil pinadadali nito ang paglalaro. Sang-ayon din si Senator Sherwin Gatchalian na ipagbawal ang e-wallet sa scatter. Naghain siya ng panukala tungkol dyan. Kontra e-sugal act naman ang inihain ni Senadora Risa Ontiveros at ng Akbayan Party List. Nakaw! Pag tama palakpakan, sige, agree ako. Okay ako dyan. Ayaw mo nga online. Magkasama tayo dyan, Risa, pati ang Akbayan. Pero sana, concern talaga kayo ha. Hindi yung may agenda lang kayo para sumikat. Di ba? Kasi kung ayaw mo sa online sugal pero nagtatanim ka ng witness, anong kaplastikan yun? Di ba? Nakasaad na iban sa online sugal ang mga 21 years old pababa. Dapat din daw magkaroon ng daily, weekly at monthly limit sa pagtaya kapag natatalo. Ay, alam mo yan ang problema dyan. Hindi mo ang hirap i-regulate ng online sugal. Kaya para sa akin, dapat itigil na lang yan. Kasi sino ba namang sabihin niya 25 years old na siya? Sabihin niya 50 years old. Bumili ng bagong cellphone. Sabihin niya 50 na siya. Mag-present ng peking ID. Kung nakakapag-present nga ng peking, di ba? Sa Pilipinas, sikat na sikat ngayon yan. O yung PWD na ID, peke. Kung nagagawa nila ng harap-harapan yung panloloko sa mga restaurant, ito pa kaya? Online lang. Kasi nung bumili ng cellphone yan, may maximum limit. Kadali lang yan. Ilan ng cellphone? Tatandaan nyo po, ang addict, whether sa droga o sa gambling, gagawa at gagawa ng paraan. Ang hirap po i-regulate ng online. May hirapan kayo dyan. Nakakita na kayo ng tao na 10 ang laptop, 10 ang cellphone para lang makapagsugal. Isa pa sa tinitingnang paglala ng online gambling sa bansa ay dahil sa pag-endorse ng mga artista at influencer. Panawagan ni Senator JB Ejercito. Kung pwedeng iwasan, mas maganda. Alam mo, ano yan? Kaya nga sabi ko doon sa mga influencers, hindi ko nababanggitin. Merong isang bigla-bigla na lang sumikat na helmet. Wag po magagalit ha. Sumikat lang yung helmet na yon kahit hindi naman maganda ang kalidad. Dahil pre-remote ng mga vloggers, ng mga influencer, biglang sumikat. Wala akong issue dyan sa helmet na yan. Ang issue ko po dyan, influencer eh. Talagang mai-influence. Out of nowhere. Yung wala namang, hindi naman pinag-uusapan, biglang sisikat. Hindi mo alam ang quality. Halimbawa, ng helmet. Ganyan po ang lakas ng mga vloggers, ng mga influencer. Tapos ipopromote nyo to. Talaga naman. Lalo't kung artista ka. May makonsensya naman kayo. Dali nyo naman sa kabutihan yung pagpapalang ibinigay sa inyo. Hindi rin naman nila alam, syempre, na magiging ganito yung consequences, no? It may destroy lives of ordinary Filipinos. Nagbabalita mula sa front Delikado talaga. Alam mo, ang tatamaan dito,
yung mga hirap. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang demonyo po na pumapasok yan doon sa idle time. Ang problema sa Pilipinas, maraming walang trabaho, maraming tambay. 'Pag hindi ka busy, tanungin ko kayo, 'di ba? Alisin na natin 'to. Tanungin ko kayo, lahat naman tayo nakakagawa ng kasalanan, 'di ba? Pero tingnan ninyo yung record ninyo. Yung nakakagawa kayo ng kasalanan, doon pagka hindi kayo busy, doon sa idle time. Kaya again, that is very dangerous sa Pilipinas dahil dumaan ka lang sa mga iskinita, ako nakikita ko 'yan. Ang daming tambay, sabi ko sinasayang nila oras nila. Daming walang trabaho, ang daming, hapon pa lang nagiinom na, may nadadaanan ako dito, sabungan naman, 'di ba? Mahihirap, may hawak na manok. So, diyan 'yan, eh. Eh, lalo na kung wala kang ginagawa. Tapos online, tapos tayo diyan. Naku, next topic po. Eto pag-usapan natin, palakas ng palakas talaga ang Duterte Black. Talagang ako'y naniniwala 'pag na-solid itong Duterte Black, sitting duck si Marcos dito. 'Pag hindi niya na-kontrol 'tong Senado, ay tapos na po si BBM dito. Tinukuran ng Duterte Black ang Senate presidency ni Cheese Escudero ngayong 20th Congress. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, pumirma na siya sa resolusyong nagtutulak kay Escudero na manatiling leader ng Senado. Sabi pa ni Senador Bato, lahat silang 7 na tinawag niyang Duterte 7 sa Senado ay nangako ng pagsuporta kay SP Cheese. Kasama ni Bato sa Duterte 7 sina Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Mark Villar at Camille Villar. Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Ay kayo, sir. Ako nakapirma na ako. In principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Cheese Escudero. Wala raw kapalit na committee chairmanships. Kaya Ito sa akin. Ito yung magandang balita dahil palakas ng palakas po ang Duterte Black, itong Duterte 7 dyan sa Senado. At magiging majority sila, no? And ako nga ay inaantay ko dahil ito even si Kiko at si Bam will join the majority Black. At alam naman natin ang majority ngayon ay siguro we can say na of course they will not admit it. 'Di ba? Wala namang mag-a-admit na merong may hawak niyan. Pero naniniwala ako ito ay magiging puwersa ng Duterte, no? Sa ngayon medyo malabo pa, pero nakikita natin na even sa yellow pink ay biyak sila. Diba? Anong sabi ni Risa? Pinagyayabang niya pa na siya raw ang dahilan ng pagkapanalo ni Kiko at ni Bam at sila ay magbubuo ng kanilang sariling grupo, no? Hindi siya magjo-join sa majority at kung hindi man siya ang minority kasi ito ay hahawakan nila Tito Sotto, sila ay magfo-form ng kanilang sariling grupo. Pero iniwan ni Kiko at ni Bam si Risa. Kaya nga naman ngayon, mistulang nagtatantrum itong si Risa Ontiveros. Masakit sa kanya yan kasi nag-iisa na siya. Eto, isa pa to. Okay? Again, another sitting duck to si pag tiningnan po natin, wala na po talagang puwersa ang yellow. They are dead. Etong pink, posibleng puwersa ito eh. Ito ay kay Lenny. No? But anyway, baka naggagamitan sila. But in any case, magandang magkakasama sila ng Duterte Black, para maitulong nila, tandaan po natin, inendorso, kung di ako nagkakamali, inendorso po ito ng Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo ay ayaw sa impeachment.
So, posibleng itong dalawang ito, si Kiko at si Bam, ay hindi rin sumuporta sa impeachment. We will see, no? But for now, this is good news. Ha? Talagang hindi na kontrolado ni Risa at lalong-lalo na ni BBM etong Senado. At meron pa akong balita sa inyo. Meron akong nadinig. Even sa Kamara, hindi na po hawak ni Tambaluslos. So, pag nagkataon, mahawakan ng majority ng Duterte Black ang Senado at hindi makabalik sa Kamara si Speaker, meron tayong magandang future dito sa Pilipinas. Kaya siya sumuporta kay Cheese. Tanging ang leadership niya ni Escudero na pinakita sa huling bahagi ng 19th Congress kaya nais niyang magtuloy sa 20th Congress ang pagiging open ni Escudero sa lahat ng bagay at ang mahalagaan niya na nakikinig ang Senate President sa mga kapwa-senador. Pero si Senador Marcoleta, hiningian niya ang Blue Ribbon na siya namang pinangako umano sa kanya ni Escudero. Mabilis namang nilinaw ni Senador Bato na ang kanilang pagsuporta kay Escudero ay hindi dahil sa kanyang pinakita sa impeachment ni VP Sara. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. Hindi, So, to be fair din with Bato. Of course, hindi niya aminin yun. No? Pero ako sa tingin ko lang talaga namang may connection to. Parang imposibleng maniwala na wala itong connection sa impeachment. No? But we are happy na hindi po lahat kayang hawakan ng Marcos. yun ang nagustuhan namin na liderato. Si Senator Cheese ang nagsabi sa pinakahuling press conference niya sa Senado na bukas ang impeachment court sa anumang motion mula sa senator judges na maaring mauwi sa botohan. Kabilang na riyan ang motion para ipadismiss ang impeachment case laban sa Bise. Kaya si Senador Bato nakahanda na ang kanyang motion sa pagbubukas ng first regular session ng Senado sa 20th Congress. Hindi sa impeachment court pero sa legislative session. Pero nilinaw niya na hindi ito motion to dismiss, kundi para alamin kung may jurisdiction ba ang 20th Congress sa impeachment case. Dahil bago na niya ang komposisyon ngayon ng mga senador sa 20th Congress, mahalaga rin anyang makuha rin ang kanilang desisyon sa issue. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung tatawid yung jurisdiction sa 20th Congress. So gusto ko ring tanungin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Ito, ako hindi ko alam kung ito talaga ang diskarte ni Bato, pero sa nakikita ko ngayon, pinapa-check ni Bato, ni Senator Bato, kung may jurisdiction ba ang 20th Congress. Kasi tatandaan po natin na ipasa ang impeachment noong 19th Congress. So, ang tanong dito, papayag ba yung Congress na tatawid ito, ang Kamara, papayag ba na itawid ito sa 20th Congress? At ganun din naman sa Senado, kung okay ba sa inyo na ito ay dapat masettle muna ito kung pwede itong tumawid sa 20th Congress. Pero ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kailangan ulit makakuha ng suporta ang Tambaluslos sa Kamara. Remember, according to Chanco, binayaran niya na yung mga yan. So nagamit na yung pera. Medyo magaling ang diskarte dito ni Senator Bato as I see it, no? Parang kukunin niya muna, payag ba kayo? Kayo mga congressman, payag ba kayo na tumawid sa 20th Congress? No. At kung totoo yung sinabi ni Chanco na nagkabigayan lang kaya pumirma, paano yung nawala na?
Paano kung hindi na makapagbigay ulit? Tumahimik na lang. Paano uusad yung tanong sa Kamara, sa Congress, napapayag ba kayong ibato sa 20th Congress? Ganon din naman sa Senado. Remember this. They are the majority block ngayon. They are the Duterte block. Hawak na nila. Paano kung sabihin ng majority sa Senado, teka muna, hindi eh. Wala tayong jurisdiction dyan. Dapat dyan sa 19th Congress. Patay ang impeachment. Na hindi sinasabi ni Senator Bato na dismiss niya. Paano kung sinabi, hindi wala tayong jurisdiction dyan? Parang yung ginawa ni Cayetano, remember that? Anong sabi ni Cayetano? Teka muna, huwag natin i-dismiss. Ang gawin natin, ibalik natin sa Kamara. Ang galing di ba? Nautakan sila ni Cayetano, ibalik natin sa Kamara. Solusyonan muna nila na pwede ba ito itawid sa 20th Congress? May jurisdiction ba at bakit tama ba yung ginawa ninyo na 4 ang final ninyo meron tayong 1-year bar rule? Di ba? Hindi nga dinismiss directly. Pero binato pabalik sa Kamara. Nakikita nyo na yung galawan? So, kung may numero ang Duterte sa Senado, mati sila dyan. Of course, they will not admit it. Pero kayo ba sa tingin ninyo? Gusto ba nitong mga ito magkaroon ng impeachment? Ang Duterte block? Sakali man niyang magdesisyon ng Senado na wala ng jurisdiction sa impeachment ang 20th Congress, kahit nais pa niya ng Kamara na ituloy na ang paglilitis, sinabi ni Senador Bato, mananaig ang desisyon ng Senado. Kita? See? Anong mananaig? Pag sinabi na Senado, hindi na yan pwedeng tumawid ng 20th Congress. Wala na impeachment. So, ano sila ngayon? Target na to si Marcos. Pag hindi natuloy ang impeachment, ako naniniwala ako, Marcos will be the target. Wala siyang magagawa dyan. Sa akin lang po. Huwag po kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo sa video na ito and sana po i-like ninyo nang sa ganon ay tuwing ako'y may mga vlog na ilalabas ay i-inform kayo ni YouTube. Maraming salamat po. God bless everyone.